Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Narito na naman po tayo sa isang edisyon ng Health Justice Talks. No? At napakaganda ng ating usapin ngayong araw dahil pag-uusapan natin ang child at teen vaping at mayroon tayong kapita-pitang bisita. No? Dahil kasama po natin siya sa ating advokasya against child at teen vaping. Kaya naman, without further ado, papakilala ko na sa inyo ang ating bisita ngayong araw na ito. Siya po ay isang advocacy officer ng Child Rights Network at ng PLCPD. At siya po ay kasama natin sa ating tobacco control advocacy. Please welcome Roy Vincent Berca. Maraming salamat, Attorney Ben. Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay. Roy, matagal-tagal na rin tayong nagkakasama sa advocacy. No? At kami po ay nagpapasalamat dito sa Health Justice dahil napaunlakan mo kami at you're here to explain about your advocacy. Unang-una, ano ang Child Rights Network at ano-ano yung mga advocacy ng Child Rights Network? Okay. Yeah, so Child Rights Network po is the largest organization and alliance in the Philippines pushing for child rights legislation. So kami po ay binubuo ng 50 plus organizations and government agencies. At ang amin pong interes ay iangat ang kapakanan ng mga kabataan sa mga batas at mga pulisiya natin. So marami-rami na rin po mga advokasya na pinaglaban ang Child Rights Network. Una na dito yung kasulukuyan yung Magna Carta for Children at kinakampanya din namin ng CRVS Bill or yung Civil Registration and Vital Statistics at pinopromote din po namin ngayon yung smoke-free and vape-free environments. So Child Rights Network din po, ang nagko-convene po ng Child Rights Network ay ang PLCPD, which is bahagi din po ako ng PLCPD bilang advocacy officer. Ang PLCPD naman po ay organisasyon na binubuo ng mga mamabata sa both houses of Congress. So yun po ang PLCPD at CRN. In terms of your advocacy, ano-ano yung mga proyekto or polisiya na inyong sinusulong or gustong ipasa sa Congress natin? Kasalukuyan po, ang mga proyekto po namin ay capacity building, skills training, and learning sessions kung saan nag-invest po talaga kami ng malaki sa hanay ng kabataan. Dahil naniniwala po kami na ang tinatarget ng industriya ngayon, or tobacco industry, ay ang mga kabataan. Tama yan, no? Kasi, alam mo, Roy, nakikita ko nga sa mga daan, sa mga eskwelahan, marami talaga yung mga batang nagve-vape. Na-report ka sa akin ng aking pamangkin, no, na may mga nakikita siya, mga 7 to 10 years old sa kanilang eskwelahan, nagve-vape. Ano bang estado ng vaping at ng smoking sa Pilipinas? Ang estado po ng vaping at smoking sa Pilipinas, meron tayong vape regulation law, yung RE 11900. At may mga measures po siyang in-impose pero ang panawagan po namin ay stricter regulations ang RE 11900 dahil naniniwala po ang aming network na ito pong batas na ito ay nag-introduce ng mga setbacks from lowering the age from 21 years old to 18 years old sa pagdating sa age of access, na-relax yung ban sa flavors at nalipat yung jurisdiction from FDA to the Department of Trade and Industry na kung saan hindi na na-label as public health issue or concern ang vape, mas tinuring siyang consumer product. So consumer product, ibig sabihin yung tobacco industry, binebenta yung mga vape or e-cigarettes as a normal product, parang ganun, no? So sa tingin mo ba talagang tina-target ng tobacco industry yung mga kabataan, yung mga bata? Opo, kitang-kita naman po yan sa pag-advertise sila ng kanilang mga produkto pagdating sa mga colorful packaging. At sa sponsorships, ayun nga po, sa mga concerts, sa promotions, makikita po siya sa mga laces at sa mga convenience stores. Katabi po ng mga candies, snacks, yung mga vape na talaga namang makikita, madali siya makita at ma-access sa mga kabataan. Kunwari, kabataan ako, paano ko ba na-access yan? At bakit kailangang maprotektahan or mapigilan yung madaling access na sinasabi mo sa mga produktong ito? Actually, madali lang po makapili ng vape. Kapag lobas ko lang po dyan sa paligid, makikita niyo po yung mga vape shops naglilipana. Sa mga malls, maraming po mga vape stall sa malls, kahit sa mga convenience stores, at maging sa online. Madali pong maka-access ng vape products sa online. Nasabi mo kanina na may batas na, no, yung vape regulation law
na kung saan nire-regulate dapat yung mga produktong ito. Paano ba dapat ang gawin, no, sa ating mga batas or itong RA 11900 na sinabi mo kanina para mas stricto yung regulasyon ng mga produktong ito? Ang panawagan po namin ay ibalik yung mga stricter measures na meron ang Pilipinas pagdating sa vape regulation. So, sa kasalukuyan ay may naka-file na bill sa Senate, ngunit sa kasamang palad ay hindi po siya gumagalaw. So, nais po nating ibalik sa dating age of access from 18, sana may ibalik siya sa 21 at ibalik ang pag-regulate ng vape products sa FDA. In terms of yung sinabi mo kanina on flavors at saka yung access sa internet, paano natin gagawing stricto yung regulasyon sa mga ito? In terms of sa flavors, panawagan po namin, iba na po talaga yung mga flavors. Dahil ito nga po yung mas nakakaengganyo sa mga kabataan, no? Sa dami-dami ng mga flavors na meron ng vape products, parang mas entice sila na mag-try pa ng iba't ibang mga flavors. Kung makikita nyo po, yung mga nandun sa mga online shops at saka sa mga estante sa mga vape shops, napakamakulay, no? At saka iba't ibang flavors. At ang narinig ko nga, about 16,000 flavors na daw. No? Sobrang dami. Kasi yun po talaga yung ginagawa ng industry. How about yung nasabi ko kanina, yung online sales? Ano naman pwedeng gawin doon? Sa tingin po namin, dapat din po talagang i-ban ang pagbebenta ng vape products online. Lalo't mahirap po siyang i-regulate at sana po i-ban siya sa online. Kasi parang nakikita mo yan sa social media, sa Facebook, sa mga website ng mga sellers, no? At may mga direct sellers din na diretso na sa mga bumibili. Ano yung mga iba pang strategies, no, base sa experience ng child rights networks na pwede nating gawin para mas striktong ma-regulate yung paggamit, pagbenta, pag-advertise ng mga produktong vape at e-cigarettes? At isama mo na rin dyan yung heated tobacco product, di ba? Ano pa yung mga strategies na nakikita nyo? Naniniwala po kami na mahalaga na makabuo ng mga young advocates. Ano ibig sabihin ng young advocates? Siyempre, excited yung ating mga nakikinig, lalo na yung mga kabataan. Anong ibig sabihin ng young advocates? Ano ba yung advocate na yan? Siyempre, yung mga kabataan na nag-advocate or may advokasya tungkol sa, tulad natin, mga tobacco control advocates tayo. So tayo ay nagsusulong ng ating karapatan, partikular ngayon yung karapatan sa kalusugan at ating karapatan sa malusog at malinis sa kapaligiran. So, ultimate goal nga po namin na magkaroon po ng maraming mga advocates for tobacco control na siyang mangunguna sa pagsasalita at pagwawaksi sa impluwensya ng industriya at manawagan sa mga karapatan ng mga kabataan sa ating mga mambabatas. So, ang sinasabi mo, Roy, maganda na nagpa-participate yung mga kabataan mismo, no? Yung mga estudyante, siguro yung mga SK, pwede, no, na matap sila. Kasi sila nga po yung target, no? Sabi ni Roy kanina, sila yung target ng tobacco industry. In terms of social media, gaano naman ka-importante, no, yung social media sa inyong advocacy? Lalong-lalo na ang mga kabataan ngayon napaka-exposed sa social media. Galing tayong pandemic So, alam mo, marami sa kanila alam talaga at may access sa online. Ano yung parte o role ng social media sa inyong campaign? Naniniwala po kami na social media na-amplify po niya yung efforts namin sa advocacy, mas napapalaganap at mas na-disseminate yung mga mahalagang impormasyon. Pati po yung mga key messages na yun nga po, maprotektahan ng mga kabataan laban sa mga nakakasamang bisyo na ito. At sa katunayan, sa parating na World No Tobacco Day at No Smoking Month, kailan yan? Yung World No Tobacco World No Tobacco Day this May 31st. And then No Smoking Month? Next month, June. So, ayun po, meron po kami social media campaign, kasama po yung mga young leaders for tobacco control ng Child Rights Network. At kami po ay nag-isip po ng konsepto na kung saan mag-upload po kami ng mga pictures, infographics, photography, gagawa rin po ng mga reels, short form videos, at mga opinion or column writing. So, mga iba't ibang mga formats na pwede naming magamit para maipalaganap sa social media dahil marami naman pong, alam mo naman po natin, marami nakakonect sa internet sa Pilipinas, although yun nga, mabagal ang internet natin. Lalong-lalo na yung mga TikTok, no, sa ating mga nanonood dyan or nakikinig. Ang dami nang gumagamit ng TikTok at
parang epektibo siyang platform or pamamaraan para sa campaign, at yung vape at tobacco industry nandun na rin, di ba? So dapat tama ka, no? Tapatan natin sila kung nasan man yung tobacco industry. In terms of your other advocacies, yung nasabi mo kanina, yung dapat tobacco free, at saka yung other policies in terms of yung tobacco free generation na ina-advocate ng CRN, paano nyo ginagawa yung advocacy-yang yun? In terms of sa tobacco-free generation, ang TFG po, kinakampanya po nito na wala na po sa mga kasulukuyang mga kabataan ang gagamit ng sigarilyo. Sana ay maisakatuparan natin sa pagdating ng panahon. So, ginagawa po namin ng kampanyang ito. So, unang-una nga po, nag-invest po kami sa mga kabataan. Ready po namin ang aming mga sarili na labanan yung impluwensya, yung paggamit ng electronic smoking devices. At pangalawa, ginagawa rin po namin tong kampanya na ito in terms of sa policy. So, nag-engage po kami sa mga legislators namin in both houses of Congress na ipasa yung smoke-free bill at iba pang mga pro-health measures na naka-file sa committee. At gayon din ay nag-engage din po kami sa mga communities sa ngayon. So, naniniwala po kami na kung mahirap ang labanan sa national, so kumikilos din po kami sa subnational. So, yung tinatawag na nilang bibingka approach, no? So, we attack or we work from top and then from the bottom also. So, para po maisakatuparan namin yung tobacco-free generation campaign. So, lahat ng levels ng government ini-engage ng Child Rights Network. Yung TFG ba or yung tobacco-free generation, na-implement na dito sa ibang munisipyo sa Pilipinas or sa ibang bansa? Kumusta ba yung TFG, kung meron bang TFG sa ibang bansa? Yeah, I think may tobacco-free generation na country, which is I think New Zealand. Sila po yung model pagdating sa kampanya nito. But unfortunately, with their new government, parang nawala po yung TFG na ito. So, nakakalungkot isipin. So, malaki din yung role nung leadership doon sa advocacy natin on tobacco control. Dahil syempre, kung sinusuportahan ng ating mga leaders sa government at sa mga civil society, importante na ma-implement yon, no? Sa Singapore din, di ba? Napaka-strong ng leadership, meron silang tobacco-free generation. So yun, in terms of your messaging, no? So, alam ko maraming nakikinig sa atin at nanonood, lalo-lalo na yung mga kabataan, no? Ano pa yung mga call to action siguro ng Child Rights Network dito sa ating kampanya on smoke-free at saka vape-free? Ang panawagan po namin sa mga kabataan, so isipin po natin na mahalaga ang ating boses, mahalaga ang ating pagtindig. Our significant actions can really influence public health in the Philippines. So, sa ating pagtindig, sa ating pagkasalita, at sa ating mga maliliit na efforts, kaya po nating ma-reduce yung harmful influence or harmful effects ng tobacco sa ating mga sarili, sa pamilya at sa komunidad. So, with our little efforts, kapag pinagsama-sama po natin to together, we can really live a healthier, tobacco-free Philippines. Naks naman. Maganda yung sinabi niya, no? A healthier Philippines, the tobacco-free at saka vape-free, no? In terms of mga specific sectors siguro ng ating community, ano yung mga panawagan nyo? Kunwari, sa mga estudyante, sa mga magulang, sa mga teachers, siguro, alam ko maraming nakikinig sa atin na maaring makapulot ng inyong advokasya. Sa mga magulang po, so kaysa din po namin ang Parents Against Vape na nag-advocate din na labanan ang mga produktong ito. So, sana po ay masuportahan ang ating mga advocacy efforts at bilang sila yung mga kasama ng mga kabataan sa bahay nila. So, mabantayan ang mga kabataan sa kung ano man mga ginagamit nila kasi yung mga vape devices sa pagkakamalan sa mga USB flash drives at mahirap din talaga siya ma-recognize. Iba't ibang nature na. Nakita ko ngayon, may USB, may iba parang maliliit na mga Coke bottles, iba-ibang colors na rin. Lahat ng kulay siguro sa rainbow, no? Kasama na dyan. So, yung mga magulang po, sabi po ni
kasamang Roy, dapat nating i-check yung ating mga kabataan, yung mga anak para makita kung gumagamit na pala sila ng mga vape products, no? How about yung iba, yung students, yung mga teachers, yung iba pang sektor ng ating lipunan? Mahalaga din po ang gampanin ng mga teachers dahil ang eskwelahan nga po yung tinuturing na pangalawang tahanan ng mga kabataan, ng mga estudyante. So mahalaga yung public health information dissemination campaign at sana rin magkaroon din ng smoke-free or vape-free university guidelines or school guidelines na may patupad sa paaralan. At gayon din mahalaga din ang gampanin ng mga local government officials natin pagdating sa ordinance. So although meron tayong batas, RA 11900, mas kaya pa itong pagtingin sa local level through a local ordinance na pwede nila pong gawin. Kasi mayroon yatang disconnect, no, dun sa understanding ng ating mga mamamayan, no, dun sa epekto ng vape, for example. Kasi sinasabi nila, safe naman yan, less harmful. Sana, siguro once and for all, anong paglilinaw natin tungkol sa mga paggamit ng vape at e-cigarettes? Ang vape, hindi po siya safer alternative, walang safe alternative to smoking. Parang sinasabi na kapag gumamit ka ng cigarette, parang tumalong ka sa 10th floor. Pag gumamit ka ng vape, parang tumalong ka sa 5th floor. Pero sabi man safer, pero pareho ka naman patay. Parang ganon. So hindi po natin pinaniniwalaan na safer alternative ang vape. Kasi yung mga magulang natin, no, sa mga nakikinig, kasi nakakala nila, wala naman yan, safe lang naman yan, hindi yan nakaka-apekto sa mga anak nila. Pero alam natin na may mga toxic products, no, itong mga, yung mga ingredients ng vape products na to ay toxic at nakakamatay. Kaya naman, mag-ingat-ingat po yung ating mga magulang. At panghuli, yung panawagan natin sa mga kabataan na mag-participate at sumuporta sa kampanya nyo. Ayun po, gaya nga po na sinabi natin kanina, no, mahalaga ang gampanin ng mga kabataan sa ating kampanya laban sa tobacco, sa vape at electronic smoking devices. Sana po samahan nyo kami, mas kinakailangan pa namin ng buong puwersa ng hari ng kabataan upang may sakatuparan nga po yung tobacco-free generation. Bilang panghuling paalala sa ating mga tagapanood at tagapakinig, paano kaya makakasuporta sila sa kampanya ng Child Rights Network? Follow nyo po yung aming social media pages. So makikita nyo po yung sa screen. Child Rights Network and Philippine Legislators Committee on Population and Development on all social media pages. Maraming salamat kasamang Roy. No? Pati rin po ang Health Justice Talks. Kami po ay makikita nyo sa lahat ng social media platform. I-follow nyo rin po ang aming podcast at ang aming YouTube channel. At i-follow nyo rin po ang social media platforms or accounts ng Health Justice na makikita nyo rin po dito. Okay? Kaya naman maraming salamat Roy sa pagpapaunlak sa Health Justice Talks. Sa ating mga tagapanood at tagapakinig, kami po ay magbabalik sa susunod na edisyon ng Health Justice Talks. Patuloy niyo pong suportahan at subaybayan ang ating programa. Maraming salamat and God bless.